Good day mga ka-sports natin dyan. Marahil ay maraming nagulat nga sa pagkatalo ng Cherry Tigo at hindi ito inaasahan ng kanilang mga fans. Pero syempre, lahat ng bagay ay meron rason at sa pagkabigo ng Cherry Tigo na makalusot sa Creamline Cool Smashers, meron talagang mga iba't ibang dahilan. Meron malalim na rason kung bakit sila natalo at iyan nga ang ating pag-uusapan. Iisa-isahin natin ang kanilang mga players kung sino ba talaga ang nagkulang, kung bakit sila hindi nakaporma sa Creamline Cool Smashers. Umaasa pa naman ang mga fans ng Cherry Tigo dahil sa Philippine Volleyball, marami nga doon mga prediction na sinasabi nila na makakalusot daw ang Cherry Tigo at matatalo ang Creamline. Subalit ang kanilang prediction ay hindi nga nangyari. Creamline Cool Smashers ba naman kasi ang kanilang katapat? Talagang dadaan sa butas ng karayom ang kupunan ni Chang Abby Maraño bago sila manalo sa CCS. Di kalibre at magagaling ang mga players ng Creamline pero hindi rin natin matatawaran ang kagalingan ng Cherry Tigo. Mga veterana na rin ang mga players na narito. Pero gayon pa man, kahit sabihin natin na veterana nga ang mga players dito, ano ba talaga at bakit sila hindi nakaporma? Bakit sila napatiklop ng mabilisan ng Creamline? Well mga ka-sports, sundan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo dahil malalaman nyo kung bakit sila inalat at kung ano ang mga rason. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Narito na ang tunay na dahilan kung bakit natalo ang Cherry Tigo ng Creamline Cool Smashers. Unang dahilan, ang kanilang team captain, si Chang Abby Maraño. Si Abby Maraño ang tumatayong leader sana pagdating sa Cherry Tigo, subalit napakababa rin ng kanyang moral. Nagkaroon lamang si Chang Abby ng 1 points. Bagamat magaling naman talaga si Chang Abby Maraño at veterana na ito, pero nang time na kalaban nila ang Creamline ay hindi talaga umubra ang kanyang swag. Talagang inalat rin itong si Chang Abby kung kaya 1 puntos lamang ang kanyang naiambag. Sayang talaga, pero alam natin na may ibubuga naman sana itong si Abby Maraño. Baka hindi lang maganda ang kanyang gising kung kaya hindi nga siya nakaporma at hindi nga siya nagkaroon ng maraming ambag sa kanyang team. Pangalawang rason kung bakit inalat or natalo nga ang Cherry Tigo, magugulat kayo. Ang ating superstar na si Risa Sato sa kanyang paglipat sa kanyang bagong team ay hindi talaga umariba pa ang kanyang kagalingan. Hindi nga rin naging scoring machine itong si Risa Sato. Hindi kagaya ng nasa Creamline Cool Smashers siya ay madalas magkaroon pa siya ng double digits. Pero dito sa Cherry Tigo ay mukhang wala pa masyado siyang chemistry sa kanyang setter, kung kaya 1 point lang nga ang kanyang nakuha. At isa pa sa mga rason natin ang veterana rin na si Seth Rodriguez, kung saan minsan ay nakakaroon rin siya ng double digits pero ng time na kalaban nila ang Creamline nagkaroon lamang siya ng 4 na puntos. Hindi rin siya masyado nagkaroon ng score. At ang ating Jules Samonte ay gayon rin. Naka3 puntos lamang itong si Jules. Alam natin na may angking kagalingan ito at may ibubuga naman ito, pero minsan kasi ay inaalat rin siya sa mga games at dito sa Creamline ay hindi rin siya umubra. At ang ating superstar na si Ara Galang ay nagkaroon lamang ng 5 puntos. Grabe, kasi nang kalaban nila noon ang Farm Fresh Foxes ay nagkaroon nga siya ng double digits at 20 big points, lampas pa ang kanyang naipuntos. Pag ang Creamline talaga ang kanilang kalaban ay talagang hindi sila makabuelo-buelo. Akalain nyo ang veterana at superstar na si Ara Galang, 5 puntos lamang ang kanyang na-scores. Buti na lang narito nga si Princess Robles at itong si Ponggay Gaston kung saan same sila, nagkaroon ng 7 points. Well, si Ponggay Gaston ay medyo okay na rin ang naging scores niya at itong si Princess Robles tay nga sila na mayroon 7 points. Kung tutuusin ay mayroon na silang ambag at malaki na rin ang 7 points na yan. Pero syempre kukulangin pa rin sila dahil ang Creamline nga ay halos nag double digits ang karamihan at ang double digits lang nga
dito sa Cherry-Tigo ay si Shaya Adorador. Bukod kay Shaya Adorador ay wala na ngang nagkaroon ng double digits. 10 points nga ang nakuha ni Adorador. At ang top notcher naman sa scoring machine ng Creamline ay si Alyssa Valdez na mayroon 16 points. So yan na nga yung mga ka-sports natin dyan, ang mga rason kung bakit sila natalo. Kahit sabihin natin na si Alina Vicar ay nagkaroon ng 2 puntos, okay na rin yan dahil setter naman siya. Pero ang pinakarason talaga ay inalat sila. At ang ibang mga players ay wala rin masyadong ambag. Yan ang rason kung bakit sila natalo. Pero syempre naniniwala pa rin ang mga fans ng Cherry-Tigo na makakalusot sila sa second game. Pero alam natin na hindi na talaga sila pagbibigyan ng Creamline. Promise, Creamline talaga ang papasok sa semifinals. At ang Cherry-Tigo ay malalaglag. Yan ang aking prediction, 100%. Kayo, ano sa tingin nyo? Kaya ba talunin ng Cherry-Tigo ang Creamline? Komenta kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.